makasaysayang araw mga bata. Ako nga pala ang inyong Sir Cortez para sa Araling Panlipunan K. Naaalala niyo ba mga bata, tuwing buwan ng Oktubre, tayo ay gumagawa ng iba't ibang makukulay na flag o bandila at kung minsan tayo ay naglalakad at pinaparada ang mga bandilang ito. Bakit nga ba pinagdiriwang natin ang mga ito? Dahil tuwing October 24 ay pinagdiriwang ang mga nagkakaisang bansa o tinatawag natin United Nations. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang pagkakatatag ng United Nations. Tara, halika at ating simulan ang ating talakayan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ano nga ba ang United Nation? Ang katagang United Nation ay unang ginamit bilang makasaysayang dokumento na pinamagatang Declaration of the United Nations na nilagdaan ng 26 na bansa sa Washington DC noong Enero 1, 1942. Ang pagsilang ng United Nation. Ang United Nation or UN ay isang organisasyon ng mga bansa na itinatag noong October 24, 1945 upang itaguyod ang kapayapaang pandaigdig, seguridad at pagkakaisa. Noong 1945, habang ang ikalawang digmaang pandaigdig ay malapit nang matapos, ang mga bansa ay nasa pagkalugmok at ang buong mundo ay nagnanais ng kapayapaan. May mga naging hakbang na nagdala sa paglikha ng United Nations. Una na dito ay ang Moscow Conference. Pangalawa ay ang Dumbarton Oaks Conference. Pangatlo, ang Yalta Conference at ang panghuli ay ang San Francisco Conference. Ang San Francisco Conference naman ay dinaluhan ng mga delegado na umaabot sa 50 bansa kabilang ang Pilipinas sa lungsod ng San Francisco sa USA, na kung saan pagkatapos ng 2 buwang komprehensiya, pinagtibay ng charter o saligang batas ng United Nations na nilagdaan noong Hunyo 26, 1945. Kaya simula noong October 24, 1945, opisyal nang isinilang ang United Nations. Mula noon, ang ika-24 ng Oktubre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang araw na nagkakaisang mga bansa o tinatawag natin na United Nations. Ang United Nations ay mayroong 4 na pangunahing layunin. Una, upang mapanatili ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad. Pangalawa, upang paunlarin ang pagkakipagkaibigan ng mga bansa batay sa pantay-pantay na karapatan ng mga lahat ng tao. Pangatlo, upang makamit ang pandaigdig na pakikipagtulungan sa paglutas ng mga suliranin ng sangkatauhan sa pangkabuhayan, lipunan at pantao. At panghuli, upang tulungan ang mga bansa sa paggawa ng mga kasunduang pangkapayapaan at pakikipagkaibigan. Ang mga pangunahing sangay ng United Nations ay kinabibilangan ng 6 na sangay. Una, General Assembly. Pangalawa, Security Council. Pangatlo, Economic and Social Council. Number 4, Trusteeship Council. Number 5, International Court of Justice. At ang panghuli ay yung UN Secretariat. Bakit nga ba mahalaga ang United Nations? Dahil ang United Nations ay isang mahalagang organisasyon. Ang UN ay isang lugar kung saan ang mga bansa ay maaaring mag-usap at magresolba ng kanilang mga issues sa pamamagitan ng dialogo nang hindi umaabot sa digmaan. Isa pang mahalagang papel ng UN ay ang pagkataguyod ng karapatang pantao at Universal Declaration of Human Rights na nilagdaan ng 192 na bansa. Sa ngayon, mahigit 75 taon na ang nakalipas, ang United Nations ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Magbigay ng tulong sa nangangailangan at protektahan ang karapatang pantao at itaguyod ang international law. Maraming salamat sa inyong pakikinig.